Magandang buhay, kabamba! Another day, another ulam ideas na naman ang aking isishare sa inyo ngayon. At syempre, napakadali at napakasimpleng lutuin lang ito, kabamba. Kaya kung nag-iisip ka ng iyong lulutuin ngayong araw, ay inaanyayahan kitang panuorin mo to. At baka magustuhan mo. Tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito lang yung ating kakailanganin na sangkap. 1 kilong karne ng manok, ampalaya, kamatis, siling haba, sibuyas, bawang at luya. Umpisahan na natin ito agad, kabamba. Direktang luto na to. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Dahil igigisa natin yung ating bawang, luya at sibuyas. Dinamihan ko na ang paglagay ng luya dahil mas masarap pag maraming luya. At laso na naman yung aking ginamit dito dahil kapanahunan niya at medyo mura pa, kaya ito na yung aking nilagay. At para sa akin, mas masarap ang laso na. At after ko naman magisa yung ating bawang, sibuyas at luya, ay sinunod ko namang nilagay yung karne ng manok. Bali 1 kilo ito. Thigh part at wings yung aking nabili. Itong niluto ko pala ay ulam namin kaninang tanghali hanggang gabi na ito. Yan ang isa sa mga diskarte ng mga nanay. Hindi lang sa pera tayo nakatipid, pati na rin sa oras. Kaya may extra time pa tayo para sa ibang gawain dito sa bahay. After ko naman magisa itong karne ng manok, ay nilagay ko na dito yung kamatis. Talagang dinamihan ko yung paglagay dito ng kamatis. Dahil medyo mura na ang presyo ng kamatis ngayon, kaya dinamihan ko na. At mas masarap din kasi ito pag marami yung kamatis. Akin lang itong tinakpan at lulutuin natin yung kamatis hanggang madurog ito. After naman nung ating pagigisa ng ating kamatis, ay ito na yung kanyang itsura. Normal lang na magtubig ito dahil nga sa paggisa natin yan ng kamatis. Pagkatapos ko itong nagisa, ay naglagay na ako dito ng bagoong. Kung ayaw mo naman ng bagoong, pwede mong ilagay dito ay patis. Ako kasi ay isang Ilocana, kaya mahilig kaming maglagay ng bagoong sa aming mga niluluto. Tay ko namin nga rod, maawan amin, wag lang dati bugoong. Kung hindi ka pa nakapag-try magluto nito, ay suggest na itry mo ang bagoong na ilagay. Pagkatapos ko naman ng igisa ang mga ito, ay naglagay lang ako dito ng 1 basong tubig. Saktong pagluto at pagpapalambot lang natin dito sa manok na ating lulutuin. At nilagyan ko rin ito ng seasoning granules pampalasa. Optional lang po yan, depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na pampalasa. May nag-comment pala sa mga video ko, bakit daw hindi ako naglalagay ng bitchin sa aking mga niluluto. Naglalagay naman ako minsan, kaya lang hindi ko na ito dito pinapakita. Kaya depende na rin po sa inyong preference kung gusto nyong maglagay o hindi. After naman natin mapalambot itong karne ng manok, ay nilagay ko na rin dito yung bunga ng ampalaya. Ako talagang dinamihan ko itong aking nilagay ng bunga ng ampalaya. Nilagay ko lahat yung aking nabili na kalahating kilo. Naglagay rin ako dito ng siling haba. Takpan at papakuluan lang natin ito ng saglit. Sabi nila, ang isang paraan daw para hindi masyado mapait ang ampalaya ay wag tong masyadong pagkahaluin. Kaya ang ginawa ko muna ay akin lang itong ipinaibabaw tsaka ito pinakuluan. Kung hindi naman masyadong gusto ng inyong pamilya ang ampalaya, ay bawasan nyo lang ang paglagay nito. Ang isang paraan din para mabawasan ang pait ng ampalaya ay nilalamas sa asin bago ito hugasan. Paki-comment naman, kabamba, kung nakapagluto ka na ng ganitong klaseng ulam. At sa mga hindi pa nakapag-try nito, try mo nang magluto nito, kabamba, para may bago ka namang recipe na may ipapakain sa iyong pamilya. Sana ay nagustuhan nyo itong aking na-share na ulam ideas for the day. Oops, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen. At paki-share na rin itong video na to. Advance thank you sa'yo. Tara, kabamba, magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat sa panonood, kabamba. See you sa aking next cooking vlog.